Handa na po ba tayong mag-aaral ng salita ng Diyos? So, bago po tayo magsimula, basahin po muna natin dito sa Psalms 12 lang. Ang Psalms 12 po may 8 verses lang. Okay lang po, salit-salitan po tayo sa pagbasa. Umpisa ako na po. Help, Lord, for the godly man ceaseth, for the faithful fail from among the children of men. They speak vanity, everyone with his neighbor, with flattering lips and with a double heart do they speak. The Lord shall cut off all flattering lips and the tongue that speaketh proud things. Who have said, with our tongue will we prevail, our lips are our own, who is Lord over us? For the oppression of the poor, for the sighing of the needy, now will I arise, saith the Lord. I will set him in safety from him that puffeth at him. The words of the Lord are pure words, as silver tried in the furnace of earth, purified 7 times. Thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them from this generation forever. Sabay-sabay po. The wicked walk on every side, when the vilest men are exalted. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po muli sa umaga ito, Panginoon. Dito kami, kompleto po, may mga kulang lang po, Panginoon. Okay, kayo po magpaalala sa kanilang nagawain ng umaga nito, Panginoon. Ngayon po, mag-ingat sa kanilang mga wala dito po, Panginoon. Pwede po, may mga nandito, ay pabayan niyo po kami ng Panginoon Espiritu, magalamit ng salita, Panginoon. Salamat po sa privilege na ito na may bagay po sa kanila na may pabayan niyo po kami. Kaya lamang po, kayo po mauna sa marunito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, yung ano ko po is, yung nakuha ko pong chapter dito sa Psalms 12. Ang pamagat ko po is, the words of the Lord are pure. So, dito ko po siya kinuha sa verse 6. So, ngayon, ano po ibig sabihin ng pure? Siyempre, alam na natin, di ba po? Ano po ba ang pure? Paano nasabing pure po yung tubig, di ba? May pure. Paano? Malam mo, nakalagay lang doon pure, pero di pala pure. Ngayon, paano mo nasabing pure pala yun? Kasi madali lang sabihin na pure eh. Kaso, pag nandun na, mahirap na. Pag na-test niya, di ba? Ibig sabihin, pag yung pure, di ba, walang halo, di ba? Walang ibang walang dumi, kumbaga, kung madaling salita. So, ngayon, tanong lang, sa mundo ngayon, kasi di ba maraming mga fake news, di ba? Ngayon, katulad sa Senado, sila, may may nagpaputok daw kasi dun eh. So, nagkabarilan daw, no? Ngayon, si Pia, umiyak daw si Pia. Ayun ba? Munti ka na daw siya magpaalam sa mga niya sa buhay, no? Kasi natatakot daw siya. Hindi kasi siya kinamusta kasi natatakot siya. Sabi nakakaputukan na, di ba? Siyempre, pero yung sabi naman nila, wala daw talaga napaputok. Kumbaga may lang daw eh. May nagkamali lang daw dun eh. So, ibig sabihin, may parang nagsisinungaling sila eh, di ba? May mga hindi totoo yung sinasabi nila, hindi pure, di ba? At ngayon, yun din si Bato kasi siya eh, nasasangkot siya dun eh. Nasa agdanan siya. Ni-wrestling daw siya dun. Ngayon, at meron din mga fake preachers, no? So, nung nakaraan na pumunta kami sa Infanta, no? Kasi isa lang yung sinakyan namin. May nasa harap ko, sabi sa akin. Di pala sa akin, sa may katabi ko lang. Sabi nila, isa lang naman yan, parehas lang din naman yan na relihiyon. Kasi sabi ng katabi ko, yung pinsa ko, sabi niya, iba naman kasi yung turo ng ng INC, sabi nilang gano'n. Sabi ng pinsa ko, sabi naman sa niya, isa lang naman din niya, relihiyon na yan. Tapos biglang suntot ng tsaka malaki na itulong yan ng COVID. Di ba? Ibig sabihin, hindi porket may naitulong yung isang tao na yun,
totoo na yung tinuturo niya. Di ba? Magkaiba yung pera saka sa kaluluwa. Kung gusto talaga niya tumulong, siyempre iunahin niya yung mahalaga. Which is, ano yung mahalaga? Kaligtasan. Ngayon, kasi sabi niya gusto niya daw tumulong, parang may hypocrisy doon, di ba? Kasi gusto niya tumulong pero yung mismong mahalaga ayaw niya sabihin. Di ba, tinatago niya sa iba. Kasi hindi kasi siya totoo sa sarili niya. Tsaka sa Diyos. At mga iba't ibang mga ano, di ba, mga Bible din na binibigay. Ngayon, yung nakaraan lang ata, may mga Bible na nilabas doon. Kaso, mababaw yung Tagalog nila. Tapos, yung iba, parang may mga hugot times pa. So, hindi maganda yung ganun. Hindi siya pure na salita ng Diyos. At, ngayon, meron pala may mga kasinungalingan pala sa mundo. Meron pa bang mga salita na pwede natin pagkatiwalaan? Meron bang gano'n? So, ano kaya yon? Tama. So, dito, salita ng Diyos. Kasi, siya mismo ang nagsulat nito at ginawa niya yun. Basahin natin sa 2 Timothy 3:16. Timothy 3:16. So, ito, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So, ibig sabihin, meron tayo mapagkakatiwalaan at yun ang salita ng Diyos. Kasi, ayun na inspiration of God, no? Yun na bigyan ng Diyos simula pa ng, una ng, in the beginning, no? Yung sabi ng sa John. So, ngayon, balik tayo sa chapter natin kaya sa Psalms 12. Meron lang po ako dito kasi verse by verse po kasi pero bibilisan ko lang po. Sa point number 1. Ang objectives po pala natin is para po maunawaan natin yung mga bakit mahalaga yung salita ng Diyos tsaka iningatan niya to. Kasi sabi dito, di ba sa 7, preserve them from this generation to forever. At maniwala na meron tayong final authority. Kasi yung iba, hindi sila naniniwala dun. Kasi parang, tawag doon, yung inisip lang nila, yung sarili nila, yung kumbaga yung, kung ano yung turo ng iba, wala silang pinagkukunan. Saka, tumayo dito sa salita ng Diyos, mamuhay. Kung maring mga kasinungalingan dito sa mundo, siyempre meron din tayong matutunan na tapat sa salita ng Diyos. Ngayon, sa verse 1, sabi dito, help Lord for the godly man ceaseth, for the faithful fail from among the children of men. So, sabi dito, diba sa kay David na to, di ba po, nakalagay yun. The chief musician of Songs of David. So, dito kasi sa Psalms 12, kasi may mga faithful, yung mga servant na nangihina. So, sabi dito ni David, para panalangin niya to. Kasi may mga nangihina na sa pananampalataya. Ngayon, ang point 1 ko lang po dito is call unto the Lord and be not weary. Kasi sabi dito, may mga nangihina na eh. So, anong gagawin mo kung kailangan mo na ng tulong? Diba? Kung kailangan na talaga, parang isa example natin sa soul winning. Yung, halimbawa may nasusunog yan na sali, anong tatawagin mo? Diba? Yung bumbero. So, ganun din, kapag nangihina na tayo, spiritual, sino tatawagin natin? Ang Panginoon, siyempre, kahit naman sa tawa natin. Pag may sakit tayo, di ba, una natin lalapitan ng Panginoon. So, meron po ako dito verse na kinuha dito sa Galatians 6:9. Galatians 6:9. Sabi dito, let us not be weary while doing, for in due season we shall reap if we faint not. So, kahit na nangihina tayo, so, dito is, isipin natin na lahat ng mga paghihirap natin dito sa lupa is aanihin naman natin dito sa langit pagka di tayo nawala
At sa Joshua 1:9. Joshua 1. Have have not I commanded thee? Be strong and of a good courage, be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. So, kasama natin ang Panginoon at kung ano man yung mga kung nangihingi naman tayo ng mga pagsubok natin dito sa lupa is wag lang tayo mawala ng pag-asa. Kasi kasama natin ang Panginoon kahit saan tayo magpunta. Sa Deuteronomy, ganoon din to sa Deuteronomy 31:6. Deuteronomy 31. Be strong and of a good courage, fear not, nor be afraid of them, for the Lord thy God, He it is that go with thee, He will not fail thee, nor forsake thee. So, hindi tayo tatalikuran ng Panginoon kapag hindi rin tayo, pagka nagtiwala tayo sa Kanya. So, be of strong and good courage. Sa 1 Corinthians 15:58. First. So, ito. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain. So, yun lang, maging lang tayo, steadfast sa kung anong ngayon tayo ngayon sa pananampalataya natin sa Panginoon. Kasi, di ba kapag nangihina ka na, syempre may mga sa puso mo na parang gusto mo muna tumigil. Kaso, hindi naman kasi kapag ka tumigil ka, matatapos lahat nandun Meron pa rin ng mga kasunod yun. So, dapat mag-steadfast lang tayo sa Panginoon. At abounding in the work of the Lord. Kasi, yung paglilingkod natin sa Panginoon is meron, hindi yun walang kwenta. Lalo na kapag soul winning ka kasi marami kang nakakasalamuhan, nababagyan din ang salita ng Diyos. So, balik tayo sa Psalms 12, sa verse 2. Verse 2. They speak vanity everyone with his neighbor, with flattering lips and with a double heart do they speak. So, yung ibig sabihin dito, yung flattering lips, mga mabubulaklak ng mga salita, ibig sabihin mga nambobola lang, no? At double heart do they speak, ibig sabihin hindi sila sigurado. Kumbaga, sinabi nila na gano'n pero hindi naman talaga. Gano'n din nangyari dun sa general service ng lola ko. Kasi merong Pentecostal din na pumunta, nag-preach din. Tapos sabi niya, okay naman sana dun. Dun lang siya tumama sa dalawa lang langit at impyerno lang Pero the rest wala na, mali na Kasi sabi na paano maligtas na ng tao? Sabi niya, pag tinanggap niya ang Panginoong Jesus, tapos biglang sinundatan niya lang repent of your sin. Boom. Wala na, mali na kagad. Tapos sabi niya, saan ba napupunta ang kaluluwa? Sa kabilang buhay lang yan, kaya nga daw may kabilang buhay Para naglipat lang ng paso sa kabilang So, dun nakagad mali. So, ibig sabihin, sinasabihan niya ng mga babubulaklak sa salita yung tao. Nililigaw niya sa tama. So, they speak vanity everyone with this flattering lips. Pang points ko po dito is only trust the word of God. Kasi minsan, kami dito, yung mga nagpipresin dito, minsan talaga, hindi lahat tama, Baski ako, kung mag-preach ko dito, hindi naman lahat tama. Hindi naman lahat tama masasabi ko dito. Siyempre, paniwalaan pa natin yung sinasabi ng salita ng Diyos. At dito, sa Psalms 119, 160. 160. Thy word is true from the beginning, and every one of the righteous
judgment. Siguro ba? Tama lang. Ito yung endureth forever. So, ba't tayo kailangan magtiwala sa salita ng Diyos? Kasi yung salita ng Diyos ay totoo. Simula pa lang. At napapatuloy hanggang sa, siyempre, sa ngayon. At dito sa Isaiah 8:20. Isaiah 8:20. To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. So, yun yung mga natuturo naman ng mali. So, yung katulad na kayo na tinuro, ay sinabi ko sa mga Pentecostal, di ba? Mali yung tinuturo kasi wala yung Diyos sa kanila, hindi nila kasama Diyos. At dito pa sa Titus 1:2. In hope of eternal life is God that cannot lie promised before the world began. So, yung pangako ng Diyos is buhay na walang nan, di ba? So, yun yung and the God cannot lie promise. So, hindi nagsisilang, kumbaga, totoo yun sinabi ng Panginoon. Ngayon, tapos dito po sa Psalms 119, 105. The word is a lamp unto my feet and the light unto my path. So, what kailangan magtiwala sa salita ng Diyos kasi salita ng Diyos ay liwanag sa daan natin, no? Kung minsan naliligaw tayo kasi hindi natin alam kung anong gagawin natin, basahin lang natin yung salita ng Diyos at magtiwala dito kasi ito yung magdadirect sa atin sa patutungan natin. Amen. Sa verse 3 to 4, dito naman po, balik po ulit tayo din sa chapter 9, 3 to 4. The Lord shall cut off all flattering lips, and the tongue that speaketh proud things, who have said, with our tongue will we prevail, our lips are our own, who is Lord over us. So, yung points po dito, the Lord, dalawa po dito sa una, the Lord shall judge the proud. Hindi po pala dito. Yan. Parehas na po pala. The Lord shall judge the proud. Ngayon po, sa newsfeed ko kasi dumadaan na yung mga kababata ko ng grade 10. Kasi nasa Facebook ko sila, gumraduate na. So, in some ways, talagang nakakahinggit siya kasi ako na-stuck sa second year Hindi ko na natapos. Ngayon, siyempre pag gumraduate ka niya, kanya-kanya yan, speech yan sa Facebook nila, nakalagay doon. Matas may ano pa yan. Ngayon, binasa ko yung iba na nakita ko na kung yung sinabi nila doon sa speech nila. Kung i-rate ko yun sa 1 to 10, 10 yung being the highest, tapos 1 yung lowest, 4, ganun, 4%. Kasi, doon sa, pasimula pala talaga ng ano nila yung speech nila, I am proud to myself. Kasi sa lahat ng mga paghihirap nila, lahat ng puyat, lahat ng stress is natapos sila. Tsaka yung sa simula ng speech nila, talagang yung sarili nila yung tinataas nila. Tapos sunod dyan yung mga magulang, pinapasalamatan, yung mga teacher, tsaka mga kaibigan. Natapos ko na yung buong speech na ganun, wala ko nabasa na ni isa na pinasalamatan nila yung Panginoon Pero nag-iiwan sila doon ng verse nakakapagtaka, ba't may verse sila doon? Hindi nila pinasalamatan ng Diyos. So, sabi lang nun, na kahit na sana hindi dahil sa Diyos, kung hindi dahil sa Diyos, hindi sila nakarating doon sa patutunguhan nila ngayon. So, ibig sabihin, huwag tayo magmalaki sa Diyos na dahil ang galing ko, dahil sa magulang ko, dahil nakapagtapos ako. Okay, tama naman dahil sa magulang nakapagtapos ako, pero sino nagbigay sa magulang mo ng mga pangangailangan mo? Siyempre, nanggaling din lahat yun sa Diyos, di ba? So, sana, huwag tayo magmalaki sa Diyos. Huwag natin siya kalimutan sa lahat ng mga
ginagawa natin sa buhay. Ito, kumuha lang po ako ng mga verses na nagpapatunay na paparusahan ng Diyos yung mga proud. Ano, Psalms 33, Psalms 31, 23. 23. O love the Lord, o ye saints, preserve, ito, painfully rewarded the proud doer. Dito lang po sa ano. So, ibig sabihin, yung reward dito, lahat pala reward yung ano, mabuti. Hindi, di ba? Kasi, pag sinabi lang yung reward dito, reward the proud doer, eh, kung basically parang ano, parusa ng Diyos yan. So, pagka proud ka, paparusa ka ng Diyos. Sa Isaiah 13:11. Isaiah 13. And I will punish the world for their evil and the wicked for their iniquity, and I will cause the arrogancy of the proud to cease, and will lay low and haughtiness of the terrible. So, may na po din na napaparasan ng Diyos yung mga mayayabang. At sa Obadiah 1, isang chapter 1. Obadiah 1, 3-4. The pride of thine heart hath deceived thee, thou that dwellest in the cleft of the rock, whose habitation is high, that saith in his heart, who shall bring me down to the ground? Though thou exalt himself as the eagle, and though thou set thy nest among the stars, thence will I bring thee down, saith the Lord. So, di ba kanina doon, sa nabasa natin sa Psalms 12, who is Lord, sa Psalms 12, di ba? At doon, who is Lord over us? So, dito, ibababa ng Diyos yung mga, ito, the pride of thy heart deceive thee, that dwellest in the cleft of the rock, whose habitation is high, said, in his heart, who shall bring me down? At ang Diyos yun, so sabi dito, though the exalted set the eagle, and though thou set thy nest among the stars, thence will I bring thee down, said the Lord. Ang Panginoon ang magpapalusa o magbababa sa mga proud, mga mayabang. Sa Jeremiah 50, Jeremiah 50, 31-32. Behold, I am against thee, O thou most proud, saith the Lord God of hosts, for thy day is come, the time that I will visit thee, and the most proud shall stumble and fall, and none shall raise him up, and I will kindle a fire in his city, and it shall devour him all round about him. So, ganun pa rin yung ano, na parusahan din ng Diyos yung mga yabang. So, yung points natin doon kanina, diba, the Lord shall touch the proud. No? Ngayon, kung para hindi tayo parusahan ng Diyos, anong kailangan na lang gawin? Kasi alam natin, diba, parusahan daw yung mga proud, yan ang kailangan na lang gawin para hindi tayo para hindi parusahan. Humble dito, diba, magpapababa sa salita ng Diyos. Kasi, ito, ang Diyos ang nakakalam lahat. Sa Psalms 32:8. Psalms 32:8. I will instruct thee and teach thee the way which thou shalt go. I will guide thee with my hand. So, humble tayo sa Panginoon kasi magpaturo tayo sa Panginoon at gagabayan tayo ng Panginoon. Sabi pa dito sa 1 Peter 5:6. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. So, magpakumbaba daw tayo sa Panginoon at hindi tayo mamayabang, pero itataas naman tayo ng Panginoon kapag sa pagdating ng panahon na hindi natin kailangan magmayabang sa sarili natin.
naman po sa 5. Yung kanina sa ano natin. Psalms 12. 5. For the oppression of the poor, for the sighing of the needy, now will I arise, saith the Lord. I will set him in safety from him that puffeth at him. So, point ko po dito is, God is our refuge. Kasi, kapag ina-oppress na tayo, is, ang Panginoon lang ang nating malalapitan at hindi tayo pababayaan. Ang Diyos ang kumikilos para sa mga inaapi o mga na-oppress ng mga tao. Kung wala po ang verse, nagpapatunay na ang Panginoon ng ating kalungan o refuge. Dito sa Numbers 23:19. 19. God is not a man that he should lie, neither the Son of Man that he should repent. Hath he said, and shall he not do it? Or hath he spoken, and he shall not make it? So, there you go. So, pagka sinabi ng Panginoon, di ba doon kanina, di ba? Sa 5. For the oppression of the poor and sighing of the needy, now I will arise, saith the Lord. I will set him in safety from him that puffeth him. So, pag sinabi ng Diyos na ilalagay tayo sa safety is tutuparin niya yun. Hindi siya nagsisinungaling. Sabi dito sa 23:19 that he should not lie. God is not a man that he should not lie. So, pag sinabi ng Diyos, tutuparin niya yun. At dito pa sa Psalms Psalms 94:22. 94:22. But the Lord is my defense, and my God is the rock of my refuge. So, ganun pa rin po na ang Panginoon ng ating sandigan. At dito sa Isaiah 25:4. For thou hast been a strength to the poor, a strength to the needy in his distress, a refuge from the storm, a shadow from the heat, when the blast of the terrible ones is as a storm against the world. So, ito, ang Panginoon, ang ating refuge sa mga pagsubok natin sa buhay. Kung meron man tayo pinagdadaanan na may nahirapan na sa buhay, physical, mental, o spiritual man, is sa Panginoon tayo sumandal. Kasi wala namang ibang makakasalo ng mga natin, ng mga pagsubok natin dito kung hindi natin kasama ang Panginoon. Sa Jeremiah 16:18. Jeremiah 16:18. And first I will recompense their iniquity and their sin double, because they have defiled my land. They have filled my inheritance with the carcasses of their stubborn. 16:18. Saan ba? Ito, recompense. Saan ba? Mag-iwasa ko na. 19. Ito, 19 pala. Yan, O Lord, my strength and my fortress and my refuge in the day of affliction, the Gentiles shall come unto thee from the ends of the earth, and shall say, surely our fathers have inherited lies, vanity and things wherein there is no profit. So, yun, nabasa doon sa unang O Lord, my strength, ang Panginoon daw ang lakas natin. So, kaya sa ina, di ba? Nanghihina, kumuha lang tayo ng lakas sa Panginoon. So, ayun, yung
points ko po na God is a refuge. So may verse 5. Kung dito sa lupa ay hinapit tayo, eh kumuha lang tayo ng Psalms 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 34:18. The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth us be of a contrite spirit. So, malapit daw ang Panginoon sa mga broken heart. So, yan yung broken hearted. Yung mga nilang, kumbaga, nangihina. So, at ito pa sa Romans 8:31. Romans 8:31. What shall we then say to these things? If God be for us, who can against us? So pagtatanggol tayo ng Diyos sa mga nangako sa atin, walang makakapanang. Siyempre, kapag kasama mo ang Panginoon. Sa verse 6, pabalik po tayo sa natin kanina. Psalms 12. Verse 6. Ay, hindi ko na ako. The words of the Lord are pure words, as silver tried in the furnace of earth, purified 7 times. So, siyempre, dito na po yung points ko din sa, ayan. The words of the Lord are pure. So, dito ko naman yung title ko. So, dito po kumuha po ako ng mga verse na sabi na salita ng Diyos ay puro. Sa Proverbs 35. Proverbs 30. Every word of God is pure. He is a shield unto them that put their trust in Him. So, salita ng Diyos ay pure. At walang halo. At ang ating pananggalang pag tayo nagtiwala sa Panginoon. Dito pa po sa Matthew 24:35. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. So ang salita ng Diyos is ay hindi nawawala. So bago naman yung mundo, pero yung salita ng Diyos ay hindi dito pa rin sa atin. Kasi di ba dati balak nilang sirain, pero hanggang ngayon nagagamit pa rin, nababasa pa rin ng iba. At dito po sa Isaiah 4, Psalms 119:89. 119. Forever, O Lord, thy word is settled in heaven. So, yung salita ng Diyos ay settled na sa langit. So, ibig sabihin, hindi na magbabago kung ano man yung sinabi ng Diyos. So, kaya siya pure. At dito naman sa Isaiah 48. The grass withereth, the flower fadeth, but the word of our God shall stand forever. So, Panginoon, ang salita ng Diyos ay mag-i-stand or mananatili magpakailanman. Ayun po, tako daw po tayo sa 7. Verse 7. So, sabi dito, thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them from this generation forever. Ayan, so, ang ko po dito, yung voice ko po is,
the word of God is preserved. So, ang salita ng Diyos is napanatili kahit dati pa hanggang sa ngayon. Dito, basahin natin sa basahin sa 1 Peter 1:25. Peter 1:25. But the word of the Lord endureth forever, and this is the word which by the gospel is preached unto you. So, ang salita ng Diyos ay endureth forever, magpapatuloy. Tapos, dito po sa Psalms, ay, pinabagit na ito na 1989. Okay, settled na. Kanina. At sa Isaiah 48. Ganun din, the word of our God is stand forever. Sa Psalms, ganun din po. Sa Psalms 189. So, ang salita ng Diyos ay na-preserve at yun yung magpapatuloy sa mga susunod pa na henerasyon. Dito po sa 7. Last na po points dito sa 8. Yung point ko po dito is stand firm in the word of the Lord. So, kahit yung the wicked walk in every side when the vile is men are exalted. So, kahit na may mga wicked or mga tao na wala sa Diyos na nasa paligid natin, is sana kahit anong mangyari o anong ginagawa natin is manatili tayo sa salita ng Diyos. Kahit na, halimbawa, mga kaibigan ka na gusto kong dalhin sa alisin sa church, is sana tumayo tayo sa salita ng Diyos na hindi tayo iiwan. Dito po sa kung ano po ng mga verses para sa Ephesians. Ephesians 6. Therefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand the evil day, and having done all to stand. So, ito, di ba nabanggit dito yung mga, yung armor of God. So, ngayon, pag meron na tayo ng armor of God, kaya nating withstand yung mga kasamahan. So, yung mga quest teachers, yung mga malintuol ng kalibutan. Dito pa sa 119, 115 Psalms. Depart from me, ye evildoers, for I will keep the commandments of God. So, layuan natin yung mga masama at panatilihin natin yung salita ng Diyos na lagi natin basahin yung Bible natin kasi meron nga na mga wicked na pag-alagala dyan, di ba? Para hindi tayo magkamali or mahaluan yung pure na mga hindi pure or mga kasama. Sa Psalms 100 pero ito naman sa 30-31. So, ito, I have chosen the way of truth, thy judgment have I laid before me. I have stuck unto thy testimonies, O Lord.
put me not to shame. So, ayun, paano tayo mag-stand? Pagpiliin natin yung katotohanan at yung sinabi ng Diyos. So, yun lang po yung mga points ko. Tapos, dito sa conclusion lang po natin is madali tumayo tayo sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, kahit na meron dyan mga maling turo, is basahin natin yung mga Bible natin at saka mananalangin tayo kasi ang salita ng Diyos ay pure. Ayun lang po.